I swear, kung hindi perwisyo yung pangkalahatang maibibigay ng war, I swear magpapatuloy na ako mga kaibigan. Oo! Ay! Bilis-bilisan nyo naman! Ang bagal-bagal! My goodness! Natatay na ako eh! Napakagagandang lalaki at yung mga malalaki yung titi, oh. Animal ka talaga, Jeb. Tapos si Mrs. Hindi pa rin maganda yung pakiramdam niya sa mama. Mag-ingat ako rito dahil parang delicate yung mga tao. Kaya pa nga! Wow! Hop! Hop! Sandali! Saka abang-abangan nyo rin yung sasakyan na inutang namin. Kukunin namin yon ilang araw na lang. Haps mga kaibigan! Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob mga kaibigan. Ano? Ay nako, ganito lang muna yung vlog natin kasi parang hindi na ako makatiis na hindi magbunganga mga kaibigan. Ano? Pero bago yan, mag-ano muna tayo ng motivation. Ay nako, ayang ano na yan mga kaibigan. Yang war, yung digmaan na yan. Sino kaya ang kawawa mga kaibigan? Ano sa tingin ninyo? No? Ayun ako. Sana matauhan sila at wala naman akong kaalam-alam sa politika mga kaibigan. Ano? Pero ang gusto ko lang sabihin ay lahat po ng mga Pilipino dyan na nasa mga delikadong lugar dyan, lalong-lalo na ngayon at digmaan. Mag-ingat po kayo. Kung ako lang ang masusunod mga kaibigan, para wala nang digmaan. Ano? Ano kaya kung ano? Ano kaya kung ito ay napaka-imposible ito. Pero wala lang, naisip ko lang. Ano kaya kung lahat ng tao sa mundo ay magsama-sama, no? Halimbawa sa Amerika, labas lahat ng tao sa Amerika. Huwag na silang pumunta sa trabaho, huwag nang gumalaw. Para bang ano? Para bang yung ekonomiya ay naging frozen na. Lahat naging frozen na. No? Tignan natin kung may digmaan pa mga kaibigan. Kumbaga, yung mga tao ay pumunta na lang sa ano, mag-rally na lang, mag-protesta na lang sa kalsada, no? Tuwing digmaan, no? Siguro walang politician o mga bansa na nakikipagdigmaan para lang sa, halimbawa lang to para lang sa natural nabobulal pa ako. Natural resources ng isang bansa. Halimbawa lang yun mga kaibigan, o kaya yung mga napakagagandang lalaki at yung mga malalaki yung titi, o. Di ba? O, halimbawa lang yun halimbawa lang yun. Huwag kasi kayong ano. O, halimbawa, may mga yung trending ngayon, yung mga lalaking supot. O, di ba? At napakaraming mga lalaking supot dito sa Germany. Halimbawa lang yun. O, tapos sila yung mga trending. O, tapos may isang bansa na nangangailangan ng mga lalaking hindi tuli. O, tapos gustong kunin yung mga lalaki dito sa Germany. O, di ba? So, ang gagawin naman ng mga tao dito sa Germany, magprotesta sa kalsada. Huwag nang pumunta sa trabaho. Wala nang magdi-deliver ng mga pagkain, wala nang basta yung talagang yung still stand ba, kumbaga protesta ang nagaganap lang. Siguro mag-iisip yung mga leader natin, mga politician natin, no, bago mag-declare sa ibang bansa ng war. No, siguro mag-iisip sila, no? Nakakainis mga kaibigan. Talagang ay nako, walang maibibigay yan, perwisyo lang, perwisyo. Ay nako, kung hindi perwisyo ang maibibigay niyan mga kaibigan, I swear, kung hindi perwisyo yung pangkalahatang maibibigay ng war, I swear magpapatuloy na ako mga kaibigan. Oo, naiinis ako no, grabe. Sinong kawawa? Siyempre yung mga maliliit na mga tao na kagaya natin, no? Hindi man tayo maapektuhan doon sa
mga bomba, yung mga weapons, no? Kasi sana walang mag-ano dito sa Europe, magpapaano ng missile, no? Apektado rin tayo bilang isang ordinaryong mamamayan, mga kaibigan, dahil lahat ng mga bilihin tumaas, no? Naghatid ako kanina, mga kaibigan. Lumabas ako dun sa sa kalsada. Nandun kami sa kalsada. Tinignan ko yung price ng diesel ngayon. More than 2 euro. More than 2 euro. 2.15 yata. 2 euro 15 cent. So mga, ewan ko kung magkano yun. Siguro kapag yung euro ay 70 pesos, edi 140 pesos isang litro. No? Eh nung wala pang war, wala pang digmaan, ano lang yun, mga mataas siya pero hindi ganun kataas. Mga 160 ganun, umaabot pa nga sa 155 ganun, isang litro. Eh ngayon, tumaas na lahat. No? Siyempre kasi, tumaas yung gasolina. Ganun po, ang ibig kong sabihin na apektado po tayong mga ordinaryong mamamayan. Hindi man tayo apektado sa yung bang mga kawawang mga tao na nabobomba, hindi man ganon, pero yung mga daily life ba natin maapektuhan rin, lalong-lalo na sa financial, di ba? Ganon. Kaya naiinis ako. Parang kung pwede lang sana ay tuliin yung mga nagdidigmaan yung mga yan. Ay nako. Kainin ko na to, mga kaibigan, at yun, mag-ingat po tayo, mga kaibigan, yung mga kababayan natin dyan na nasa gitna ng digmaan. Ay nako, sana protektahan po tayo ng ating Panginoon at mag-ingat din po tayo. No, wag lang po tayong umasa sa kumbaga sinasabi or ginagawa ng gobyerno, pero mag-ano din tayo. Gawin din natin yung alam nating nararapat para maging ligtas po tayo o kaya yung pamilya natin, mga kaibigan. Ay nako. Ay nako. Ay, nako, mga kaibigan, pasensya na kayo. Hindi tayo nakapag-vlog. Hindi ko narugtungan yung vlog ko kahapon. Grabe ang napaka-busy natin. Tapos si Mrs. Hindi pa rin maganda yung pakiramdam niya. Sumama yung pakiramdam kahapon. At ako naman ay yun, kagagaling ko sa school ni Liam. Sinundo ko at siya ay yun bang naglaro sila at natumba. So tinawagan ako ng kanina, yung teacher nila Liam at yun, kailangan sunduin ko siya. Inuwi ko siya, tapos ngayon babalik ako sa trabaho kasi hindi pa tapos yung trabaho natin eh. Marami pa tayong gagawing trabaho, mga kaibigan, no? So ayan, dito na tayo. Ay nako, hindi ko na maasikaso yung pagbablog, mga kaibigan. Ay pasensya na kayo late upload ito. At saka ano lang na vlog ito, puros kalukuhan lang. Para at least hindi tayo makapag-absent sa ating vlog. At nandito na ako sa trabaho. See you later. Ay nako, mga kaibigan, ay nako, tapos na yung ating trabaho. Tayo pa uuwi na ngayon, at yun, ako ay nagugutom na. At ang ganda ng weather, mga kaibigan, ngayon. Malamig nga lang yung hangin, no? So mag-ingat ako rito dahil parang delicate yung mga tao rito. Lahat ay gustong umuwi, no? So uwian na kasi ngayon, mga kaibigan. Mostly umuwi na yung mga tao. At tayo rin, hayop man ako ay meron din akong bahay, uwian. Oo. Hindi lang po sa mga tao yung ay naku, mga kaibigan, pasensya na kayo. Grabe! Hi! Bilis-bilisan nyo naman! Ang bagal-bagal! My goodness! Natatay na ako Ay, may pala doon. Mayroon palang biker. Kaya pala.
Oh, ayan oh. Meron yung biker na sinusundan. Ayan yung biker mga kaibigan. Ayan. Grabe parang hop! Hop! Sandali! Oy! Oy! Grabe. Baka masagasaan natin yan. Wala, napaktay na. No? Buti kung hindi magasgasan yung sasakyan natin. Kung magasgasan yung sasakyan natin, wala na, patay na. Kahit na ako na lang ang mawalan ng paa, basta wag lang yung sasakyan, 'di ba? Ganun lang mga kaibigan. So, ayan. Medyo stressful, no, kahapon at saka ngayon. Tapos ngayon ay nako, sabay-sabay pa yung kumbaga mga bagay na hindi maganda ay sabay-sabay nangyari. Unang-una sa lahat, si Mrs. mga kaibigan, mula kahapon ay may sakit. At ako naman mga kaibigan, meron akong sakit sa utak. Yung hindi gumagana yung mga brain cells ko. Oo. Yun ang sakit ko. So, mga kaibigan, si Liam naman kanina, yun nga po, na ano siya, natumba doon sa school at nagtawag yung school. At nasa trabaho ko kailangan pumunta ako. So pumunta ako sa school, sinundo ko siya at inuwi ko siya. Wala namang masyadong nagasgasan lang yung tuhod at saka yung hita rito. Yung hita ay may gasgas rin at yun nga mga kaibigan, wala namang masyadong wala naman nabali or ano pa man kasi part ng yan, pagiging bata yan mga kaibigan ay naglaro sila, nagtatakbuhan, naghabol-habulan, nagbahay-bahayan ay syempre balang araw ay matutumba ka. That's part of being a child or ay nako, mag-German kasi kayo. Basta alam nyo na, parte ng buhay ng isang bata. Oh, yun. Tagalog na lang kasi pilinggero akong Englishero pero hindi naman ako maka-English. So ayan mga kaibigan, so hindi madali mga kaibigan pagka gano'n na sabay-sabay. Si Mrs. naman nakahiga lang. So hindi niya masundo si Liam, kaya ako na lang. Tapos yun nga po, bumalik ako dito sa trabaho. So yun, ganun lang po ang buhay namin dito sa abroad mga kaibigan. Hindi lahat ng araw ay kumbaga maganda. Mostly ng mga araw ay yun, iniisip yung mga utang kung paano bayaran. Yun lang naman. Ha! Traffic! My goodness! Sa ito pa mga kaibigan, yun, hindi madali. Buti nga kami mga kaibigan, meron kami mga katuwang dito na si mama ni Maria, yung anak naming dalaga, si Mrs., ako, si Liam. Paano na yung mga nag-iisa sa abroad, no? Pag nagkasakit, wala na, paktay na, no? Kung nag-infection yung mga titi nila, ay kailangan magpatuli para hindi pasensya na kayo mga kaibigan sa mga sinasabi ko. Pagod lang kasi ako sa trabaho at ganito talaga, no? At saka, yun mga kaibigan, umuwi na ako, no? At ano ba yung gusto kong sabihin? Ito pala. Yung mga kamag-anak ninyo sa abroad mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga nag-iisa, tawagan nyo, kamustahin nyo, no? Sabihin nyo sa kanila, kamusta ka na? Nasa magandang kalagayan ka ba? At ako ay magbabayad ng utang sa'yo. Yan lang sabihin nyo, para masiyahan sila, no? At maging motivated para magtrabaho at yun, maipapautang ulit sa inyo, no? Ganun lang, technique lang. Ay nako mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ako na ay talagang pinagpapawisan dito at ako ay uuwi na. Hindi ko i-on yung aircon. At yun, pasensya na kayo sa aking napakasimpleng kalokohan na vlog At yun, abangan nyo bukas yung isusunod nating vlog na sa yan. At saka abang-abangan nyo rin yung sasakyan na inutang namin. Kukunin namin yon ilang araw na lang, tapos na, no? At saka itong sasakyan na to, wala, i-dispose na namin to. Ipapamigay namin sa mga mababait na
mga tuli na German. Magandang araw. Ladies and gentlemen,